Yes. Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta po kayong lahat? Alright? Long time no see, long time no vlog. Kasi naman, pag December talagang napaka-busy natin. Pasensya na po, ha? Ay, kamusta kayong lahat? Okay pa ba kayo? At ready na ba kayo sa ating Christmas night? Noche Buena. Ready na ba ang 500 pesos na na Noche Buena? Ha? Kasi kung hindi pa, kailangan natin dagdagan yan. Okay, magdadagdag tayo ng 500 pesos. Okay? Bago mag-Christmas, I think siguro mga December 21 or December 22. Hindi ko alam depende sa oras natin yan. Magla-live tayo dito sa YouTube at 6 ang mananalo ng 500 pesos. Ay ba tawa? Dapat yehe. 6 ang mananalo ng 500 pesos dito sa YouTube. Magla-live tayo niyan at magtatanong tayo ng question. Siyempre, kamustahan, usap-usap bago tayo magtatanong. Baka, siyempre, kayo, baka mamaya pagtanong ko ng question, pag nakuha nyo na, wala na. Iwanan nyo na ako. Hindi. Kamustahan muna tayo sa buhay-buhay natin. Kumbaga, ito yung kwentuhan. Yan ang gagawin natin. Ay, a-announce ko kung sa 21 or 22. Yan, mag-a-announce ako niyan sa aking Facebook page at dito siyempre sa aking YouTube. At syempre, 6 ang mananalo pag live natin dito sa YouTube. Tapos, 6 ulit ang mananalo ng 500 pesos pag nag-live tayo sa Facebook. Yes! Okay po ba yun? Okay po ba yun sa inyo? Okay po ba yun? Ay, parang hindi okay So, total na mananalo sa atin 12. 12 ang mananalo ng 500 pesos sa 20... Basta i-announce ko. Dito sa YouTube is 6 ang mananalo ng 500 pesos at sa YouTube 6 din. So, ang mangyayari is 12 ang mananalo ng 500 pesos. Pandagdag sa Noche Buena yan. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Abang lang kayo ha. Abang lang kayo. At huwag nyo kakalimutan syempre mag-subscribe, mag-like at mag-share ng ating mga videos. Pakipollow po ang aking Paring RJ TV YouTube at sa aking Facebook Paring RJ at sa TikTok account Paring RJ Banateros. Yan, baka mamaya isa yan sa itanong. Di ba? Okay, kailangan naka-follow kayo lahat dyan para i-announce natin talaga naman kung saan dyan. Baka mamaya nasa YouTube o kaya nasa Facebook. O di naman, baka mamaya nasa TikTok, di ba? Hindi nyo alam kung kailan ko ipopost siya. So, 6, total of 6,000. Yes. 6,000 ang ipamimigay natin. Lahat na yun, total na yun hindi isa-isa yun Hindi naman ako mayaman So 6,000 ang ipamimigay natin, 500 kada isang mananalo. Okay po ba yun? Okay po ba yun? So kung hindi okay, hindi wag na natin tuloy. Joke lang. Anyway, pag-usapan natin itong mga issue sa buhay natin. Siyempre, at buhay natin dito sa ating bansa. Naku po. Alam nyo ba na nung 2016 o nung debate pa lang ni Senator Alan Peter Cayetano laban dito kay Marcos o yung vice presidential debate noong 2016, binunyag na o parang nagpahiwatig na si Senator Cayetano na ang gagawin ni Marcos pag siya ang nanalo. Nako, hindi natin namalayan yun Hindi natin namalayan. Ang lupit. So na-predict na pala ni Senator Alan Peter Cayetano noon ang gagawin ni Marcos. Pag siya na ang umupo, ay nako naman talaga. Nakakagulat, nakakakilabot ang mga nangyari. Naku po.
Kasi biruin mo naman eh. 2016 pa yun. Tapos si Marcos na umupo ng 2022, di ba? Dahil sa pambubudol niya. So umupo siya ng 2022 pero 2016 pa lang alam na ang gagawin. Alam na ni Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano ang plano ni Marcos pag siya na ang umupo. Naisip nyo ba yun? Ang lupit. Miski ako, nagulat ako nung napanood ko ulit tong video na to eh. Medyo bakbakan talaga ito. Kaya idol natin to si Cayetano. Walang inuurungan eh. Walang pinoprotektahan. Hindi kagaya ng network na yun. Joke lang. So yan ang mga isa nating pag-uusapan. At meron pa tayong pag-uusapan na malupit ngayon. Itong yung attorney Bading na mukhang tanga. Yung kamukha ni alam nyo ba yon? Yung nakita nyo na ba yon si yung nag-viral na sorry na God bless. Nakita nyo yon? Di ba yung gustong pinipresyohan yung lalaki tas binidyo siya. Gusto mo sakpakin kita? Hindi. Sorry na God bless. Kamukha niya yun. Bading din. Takawig niya. Sino nakakaalala dito? Paki-comment nga yung picture nun. Sorry na God bless. Sino nakakaalala nun? Posibleng hindi nyo alam yun ha. Pero, sorry. Mga panahon talaga ngayon, no? Di maiwasan ang sakit. Anyway, pero pag-usapan muna natin itong bakbakan nila ni... Actually, naghamon siya ng una kay Atty. Guanzon. Alam nyo actually, pupulbusin to ni Guanzon. Oo. Itong si Palsis, pupulbusin to. Ang lakas maghamon. Ang daming achievement niya ni Atty. Guanzon na wala pa sa wala nga sa 10% siguro yan si Palsis eh. Ni Atty. Guanzon. Talagang masasabi mo na ito pag kinalaban mo to medyo tagilid ka talaga. Kasi matalino na, mataapang pa. Alam nyo, namit namin yung Banateros yung nakaraan, naalala nyo yun sa yung video natin, yung Vox Populi. Namit natin yan si Atty. Guanzon at grabe, ang kwela niya, no? Nakakatuwa yan kakausap, kasama. Social talaga kasi mayaman yan eh. Hindi naman yan basta-basta eh. Pero, hindi yan yung, alam mo yun? Tayo naman, hindi naman tayo mayaman. Pero, bakit siya nakikipaghalubilo sa atin? Hindi tayo minamata. Yung iba kasi yung kwento nung nangyari doon sa Rockwell. Iba kasi yung kwento. Tapos, pinapakalat ng mga pink na nagwala daw. Ganyan daw ugali ni Atty. Guanzon. Hindi. Ang nangyari kasi, syempre, senior na yan, matanda na yan. May mga pagkakataon niya na kahit saan naman tayo nauubo eh. Wala naman ang pandemic ngayon ah. Sinabihan siya nung yung tanga na, ewan ko, parang Chinese yun eh. Posibleng hindi siya kilala. Sabi hindi ka dapat nandito. Sabi niya, bakit? Tapos ganyan-ganyan kasi umubo ka, ganyan-ganyan. Tapos lumayo na daw. Tapos kinalabit pa siya. Hindi ka man lang makabili ng mask. Parang ginanon siya eh. Doon siya nagalit. Diba? Kapal naman ang mukha mo. Kaya yung lumabas na video na lang na yon, ayun yung hindi ka nga makabili ng hindi siya nang mamata noon. Siya ang unang minata. Diba? Siya ang unang binanata na hindi ka nga makabili ng mask, ba't nandito ka? Parang ganun eh. So, doon na siya, wala kang Rolex? Tanga ka? Kaya naka-Gucci. Yun yung part na yun yung inaano nila. Lalo na yan yung baklang feeling magaling. Oo, magaling ka mag-English, oo. Pero, yung pag-i-English, natututunan yan. Pero yung pagiging, yung pag tanga ka na talaga. Okay? Anyway, so balik tayo doon kay Atty. Guanzon na yun nga, yun lang ang pinapalabas nila na nagmata-mata daw, nagsungit-sungit daw doon.
Tapos yung asawa pala nun, abogado. Yung asawa nung lalaki, ewan ko, Chinese yata yun. At tumakas yun ha, tinakas ng abogado. Dapat ma-disbar yung abogado na yun. So, yun yung totoong kwento. At bakit naman niya gagawin kasi yun? Bakit siya mamamata ng tao? Sabi niya nga, lagi ako nandito. Kilala na nga ako ng mga suki ko dyan eh. Lagi ako nandyan. Kaya yung mga dabarkads ko, yung mga senior, lagi nandun. Doon natambay. Patay na. Hindi nyo pwedeng siraan yung tao na yan. Ang sabi niya nga, ito ang maganda kay Atty. Guanzon. Ako pink talaga ako. Sinuporta ko talaga yan si Lenny. Pero, pag kayong mga pink, kayong mga dilawan, kayong mga loyalista, mga pulangaw, alam nyo nang mali. Sinusuportahan nyo pa. Kahit sino pa yan. Kahit ano pa yan. Pag alam nyong mali, bakit pa nyo pa sinusuportahan? Ano kayo, gago? Lalo na yan kasi yung palsis na ito. Patangina, alam na kasing mali. Alam niya na yung mali yung ginagawa niya. Patangina, sige pa rin. O ito. Ay, ba't nawala? Teka, hanapin ko ha. Nawala yung picture ng tanga na yan. O, ito. Yeah. O, sabi kasi ni Kiko Barsaga, ni Kong Miao, if Atty. Guanzon is not interested, I'm willing to debate Atty. Falsis. Muehehehe. So yan yung sinabi ni Kiko Barsaga. So ito ang sagot ni Falsis. Tangina, mag-update ka ng mo ha. Ang layo na ng mukha mo dito sa profile picture mo. Ang mukha mo na si Kim Dinosaur. Ayan yun sa Itbulaga, si Kim Dinosaur, yung comedian. Ito, unblock mo ako. This account on Facebook, coordinators of Billionario News channel will contact you. Same date I gave Atty. Rowena Guanzon in January. Taping is usually on Friday. So, ito yung, bakit nasa likod ka ng bilyonaryo? Weird Medyo, lagi siyang ganyan bilyonaryo. Tsaka lagi siya nandyan sa bilyonaryo. Why naman? Baka ito tanong lang siguro. Baka ito nakakatanggap din ng mga, alam mo yung pakimkim? Baka nakakatanggap din ng pakimkim ko si Falsis. Jesus pangalan mo pero bading ka. Wisit. May suggested topic o may meron daw siyang mga topic na isasuggest. Why Kiko Barsaga should be expelled, not suspended. So eto, medyo okay pa tong unang topic niya kasi may issue si Kiko Barsaga patungkol diyan sa pag-suspend niya, 'di ba? Pag na-suspend siya diyan sa Congress na kalokohan. Tangina, isususpend nyo yung nagsasalita laban sa korupsyon. Putang ina, yung mga nagnanakaw dyan, ang saya-saya. Tamang kagago, di ba? Ito ang mga problema. Why Sara Duterte is not qualified to be president and why she would be bad for the country. Wow. Duterte. Hindi, nang tanong ko lang, bakit Duterte? Hindi naman didiis to si Si Kiko hindi naman didiis yan. Tanga. Okay, next. Why Rodrigo Duterte? Why Rodrigo Duterte is the worst president of the Philippines after EDSA Revolution? Ano ba yan? Bakit Duterte ang inaano mo? Bakit? Anyway, meron naman siya sinabi, you can suggest and choose your own topic. Diba? Kong Kiko Barsaga. So, yan ang gusto niya mangyari. Pero, imbes na, ito ang dapat pag-usapan. Well, si Kiko Barsaga kasi is nagsasalita yan patungkol kay Romualdez, kay Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos. Diba? Sila kasi ang nakikita niya dyan na nagnanakaw. O yung mga demonyo, diba? Di umano. So, ang topic dapat, itong flood control.
Etong mga issue na nangyayari sa bansa, hindi ka nga nagsasalita pa tungkol kay Romualdez eh. Di ba? O, saan kayo nakakita na nagsalita tong si Palsis patungkol kay Romualdez? Ha? Saan kayo nakakita na binabanatan niya si Romualdez? Wala. Eh bakit naman ganun, sir? Boss. O, di ba? Bakit? Pero pagdating sa mga Duterte, automatic yan, babanatan yan. Bakit? Alam niyo na kung anong dahilan. Isipin niyo na lang kung ano yan. So, ang dapat na itapik natin patungkol sa mga nangyayari sa issue ng bayan, flood control project, yung mga insertion, yung mga anomalyang allocable, yung pork barrel na yan na binago-bago lang ang pangalan, yan dapat ang issue na dapat nating pag-usapan. 'Di ba? Yan dapat. Pero bakit Duterte na naman? Ang inahalatang halata ka nga eh. Bakla ka eh. Diba? Halatang halata talaga eh. Hindi ko alam kung baka nakakatanggap ka ng ng kung ano-ano. Tanong lang naman, baka may natatanggap ka ba o wala? Kasi kung meron, napatunayan natin na kaya ganyan yung naratibo mo. Kaya ganyan yung mga sinasabi mo. Kaya ganyan yung style mo. Pero kung wala ka natatanggap at ganyan yung style mo, may problema sa sarili mo. May problema ka na nga sa pagiging bakla mo eh. Anyway, tama na yan. Pangit niyan eh. Ito, pag-usapan natin to. Ito, panoorin muna natin tong bakbakan ni Marcos sa komentohan natin. At papakita ko sa inyo kung saan sinabi ni Cayetano yung yung prediction niya. Ito. Senator Alan Peter Cayetano, sir. Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Okay. Anong garantiya nyo na si Alan Cayetano ay lalaban sa corruption? Bukod sa walang may hawak sa amin sa liig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alan Cayetano. EDSA 1, EDSA 2, kay Binay, kay Arroyo, sa SSS, fertilizer scam, lahat po doon, nandun po kami at lumaban. Meron po tayong kasama dito. Ayan na. Na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy nawawala. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, 10 billion ang nanakaw nung panahon nila. So, meron ako dito, basahin ko lang muna itong kasi ayan yung yan yung sinasabi ng meron silang ill-gotten wealth. Bakit? Meron niyang sa may desisyon ng korte. Sabi nga dito, Swiss Bank deposit case noong 2003, nagpasya ang Supreme Court of the Philippines na ang 658 million US dollar o higit kumulang 34 billion na nakaimbak sa Swiss Bank account ng Marcos family ay ill-gotten wealth. Idiniklara itong pagmamay-ari ng estado at inilipat sa gobyerno. Ito ay matiba meron yang may patunay yan ha. Hindi ito gawa-gawa, hindi ako nagsabi nito korte So, ba? Ayon sa PCGG, tinatayang 125 to 175 billion ang ill-gotten wealth, hindi pa kasama ang interest. Naku po, ang dami. Hanggang ngayon, mahigit 174 billion na ang nabawi o na-recover ng gobyerno sa iba't ibang anyo. Cash, share of stocks, real estates, artwork. So, yan yung pinagmamalaki niya na ibalik daw na
Patunayan. So, ito yung mga sinasabi. Oy, korte ang nagsabi nito ha, hindi ako. Na merong mga ill-gotten wealth yung pamilya Marcos. Putang ina, 100 plus billion. Biruin mo, ganon kalaki. At noon, bilyon-bilyon ang pera ng Marcos. Ito nga, sinasabi ni Cayetano na meron daw, ilan ba yun? 4 billion ba yun? Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. 2 billion. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Tanginan, laki, no? So, ang yaman talaga. Yan, ganyan ka. Noon pa yan, ha? Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Uy, Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. hindi. Sa bagay, pwede naman sigurong, kasi trillion na ang ang nakaw pero ang nakita doon about doon sa pag-usapan natin yun sa may insertion 100 billion, di ba? 100 billion. Wala pa namang 100 billion dollars. Hindi pa naman siguro dollars. Pero kung trillion na ang nanakaw sa Pilipinas, hindi ko alam Basta mahina ako dyan sa mga numbers na yan. Kasi kung tutusin, 500,000 nga, hindi pa ako nakakahawak Ang nahawakan ko lang na pinakamalaki. Ay hindi, nakahawak na pala ako. Sorry. Nakahawak na ako ng 700,000 plus. Nakahawak na ako niyan. Hawak lang ha? Hawak lang. Oo, kasi nagtrabaho ako sa music store syempre pag salesman ako doon syempre pag nagre-receive ka ng money magaling ako magbenta Magaling ako mag-sales stock napabili sa akin bili kayo nito. Ayan. Bumabili sila. 700,000 total nung nabenta sa akin. So nahawakan ko ganyan. Parang ganyan kakapal. Malaki yun, oo. Kaya totoo yung sinasabi na yung 1 million 1 kilo. Totoo yun. Medyo mabigat talaga yung 700,000. Medyo mabigat na yun. Mararamdaman mo yung bigat nun. So totoo yung mga pahayag din sino ba nagsabi nun? Basta mabigat kasi si Gutesa yata. So yun ang alam ko dyan kasi nakahawak na ako ng ganun. Hawak lang pero yung pera ko wala. Ayun nga, maglabasan tayo ng bangko. Putsyan yung pera ko, 3,000 yan. Sa bangko, magpe-penalty na ako. 5,000 pa lang minimum. Sorry. Lagyan ko ng 2,000 nga yun. Putang ina. Amal pa naman ng penalty. 500 kada buwan. Putya pag na below minimum ka. Ay nako, anyway. So yan, ganyan daw kalaki. Na-predict na ni Alan Peter Cayetano. Wag na nakaw to. Pag ito naging vice president pa ang sinabi niya dito hindi pa presidente. Pag naupo to ng vice president, baka nang nakawin sa atin billion. So nangyayari. Pero ang mali lang doon, ang mali lang sa sinabi niya, hindi sa si vice president. Umupo siya presidente. Gaano nakalaki ang nananakaw sa atin? So yung plano ni Marcos noon, nangyayari na ngayon. Na binanggit na ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano na ito ang gagawin niyan pag nakaupo yan sa mataas na posisyon. Well, Vice President hindi. Pero utang ina mas mataas pa presidente. At ayun na nga ang ginagawa nila. Kitang-kita naman na natin. Ewan ko ba sa iba ko, bakit hindi makita? Baka bayad. Senator Honasan, because Senator Marcos was alluded to. Senator, I hope you don't mind, unahin ko muna si Senator Bongbong Marcos. Sige, Sir, unahin go nyo na ahead. yan. Kita nyo kung paano siya magsalita dito.
unlike sa bigkas ni o pagiging confident ni Senator Cayetano. Ito medyo Ang una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito, tangina baliw. ay Ang wala puta. naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan Ano wala? Meron. Tanga. yung napakalaking numero na sinasabi niya. Pangalawa, nagtataka naman ako, Oh, saan? na sa tagal namin pagsasama ni Senator Alan, ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Ayan. Senado, wala naman siyang binabanggit na siyang inaalala niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Bakit? Baka naman mapagsuspetsyahan siya. Kaya gawagan. Oh. Kita nyo yung style ni Marcos? Diba? Baka naman mapagsospetsahan ka dyan sa mali-mali mong style. Tingnan mo yung binabato niya. Yung sinasabi mo, mali-mali. Baka mapagsospetsahan kang namumulitika ka lang. Ganun din yung ginagawa niya ngayon. Hindi, namumuliti ka lang yung mga yan. Kaya sinasabi yan sa akin na magpa-hair follicle. Hindi, namumuliti ka lang yan. Kaya ginagawa nila yan sa akin. Ako yung tinuturong mastermind. Ginawa niya, gumawa ang ICI, di ba? Yung ICI mukhang tanga. Ang ina sila nagkagaguhan dun sa ICI. Tapos yung anak niya, di ba? Pumunta doon ng parang gago. Pumunta na parang gago doon, di ba? Tapos, narinig lang ako na kaya daw na pag nagpatawag ng ng executive session, nagulat daw si Gagong Sandro sa mga tanong sa kanya. Nagulat daw na baka may pagkakataon na madulas siya kaya nagpatawag siya ng executive session. Biruin mo naman. Hindi ka naman pinapapunta doon, tanga ka. 'Di ba? Eto mga pare hindi naman siya pinapapunta doon. Nagkusa si Gagong pumunta. O sige, punta ako dyan kasi matapang ako Wala akong tinatago Pero pagpunta niya doon, executive session ang gusto. Anak ka ng puta. Okay ka lang. 'Di ba? Biglang ganun, executive session. Kala ko ba matapang ka? Bakit ayaw mo isa publiko yung pagtatanong sa'yo? Anak ng putya ka pala, gago. Kita nyo kagago ng mag-ama na to, di ba? Abnormal Kagaya nito, pukin ng ina. Yung siya na yung tinuturo, yung siya na sa kanya na papunta yung mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo yung for the boys dyan, di ba? Gumano siya sa SONA. Pero nung unang SONA, pinagmalaki niya yung flood control project na 5,500 na meron tayong ginagawang flood control project. Pero ang nangyari, biglang umulan, biglang bumagyo, bumaha ang putang ina. Konting ulan, bumaha. So hinanap ng mga Pilipino, nasa na yung pinagmamalaki mo? Bakit wala na? Doon na nag-umpisa yung paghihinala sa kanya. Actually, matagal na nating alam yung style nito. Ayaw lang maliwala ng mga Pilipino na ganito to kagago. Yan. Sige, tuloy natin to. Tungkol po doon sa kaso ng PDAP na sinasabi niya, nasagot na po natin yan. At kung may Okay. ebidensya man kontra sa akin, alam natin, gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Ano connect? Ano connect? Wala namang kaming pakialam kung presidente dyan si Aquino o Marcos ka. Ano bang mo? Kasi nga, dinidebunk, dinadali kasi yung tatay mo, gumawa na ng katarantaduhan, ang dami yung ill-gotten wealth, sir. So, kaya, may mga issue sa yung ganyan. Hindi dahil kay Aquino. Ano bang silbi mo? Ano bang bigat mo? Wala ka namang bigat. Kita nyo? Ito na yung patunay. Ako, si Aquino ang kaya kinakalaban ako. Putang ina ngayon, mga dilawang kakampi mo. Sama-sama na kayong mga tanga.
Di ba? Ganun lang yun eh. Dati kaaway mo yan, Dilawan. Kaaway mo yan, mga Aquino, mga Abnoy. Di ba? Pero ngayon, putang ina, walang salita, walang sinasabi patungkol sa iyo. Ang gusto mangyari, mag-resign si Sara, mawala si Sara, ma-impeach. Tsaka ikaw. Pero ang totoo, si Sara lang ang gusto nila. Alam niyo yun, para hindi lang halata na si Sara lang ang trip nilang pababain, gusto nila si Marcos din. Kunyari lang naman yun. Sa tingin niyo bababa to? Hindi, pukinainan to. Senator Patawa-tawa oh. Because I was mentioned, can I rebut? Yes, Yan. you can, but Yes. okay, we'll give you a chance, sir. Yes. But after that, we're gonna have to go to Senator Honasan and Sige po. Senator Chis Escudero. Senator Cayetano, go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Oh. Kung may napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko eh. 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya Ayun, ngayon lang butang ina mo. lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso Uy, ang sarap. na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Hindi ko alam kung sa akin siya natatawa or kay Senator Bongbong. Putang ina, ngiwi siya ng ngiwi din dito, no? Hindi niyo ba napansin? Pansinin niyo pansinin niyo. Tingnan kay Bongbong Marcos Kay Bongbong Marcos kayo tumingin. Hindi ko alam kung sa akin siya natatawa or kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion Ganun, ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa salin ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Hindi siya mapakali. Kung hindi sa gobyerno, saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Yun! Tangina, tawa na lang, sir. Tawa na lang. Wala eh. Tawa na lang siya, oh. Putang ina, ang laki ng pera mo, ang laki ng salin mo. Saan mo kukunin? Wala ka naman trabaho. Sa gobyerno ka lang naman. Diba? Give a chance to Senator Puro ka lang naman party. Marcos to respond to Senator Cayetano. Once again, I have to question the numbers that Senator Pera Alan naman. is, Alam nyo yan, putang ina, question ng numbers. Ito na nga, sinabi na nga ni Cayetano. Tapos iikot niya naman. Tingnan nyo yung salita niya dito. Hindi mo magigets. throwing around. Mas lumala lang ngayong panahon na to. Ito 2016 pa to Pero ngayong panahon na to, mas lumala na hindi natin siya maintindihan. Hindi naman talaga na-confirm, hindi naman wala namang dokumento doon sa kanilang sinasabi. Meron, bobo. Wala po tayong nakikita. Tignan niyo si Cayetano, relax Lahat lang. po ng mga bagay-bagay na yan, naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po, ay kahit naman po ang ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po, masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Hindi ka mag-gets, gago. Tignan po natin ang Hindi mga na- facts na kanyang Nagets niyo ba? Nagets niyo ba yung sinasabi niya? Hindi di ba? Walang structure eh. Talagang hindi po galing sa amin yun, hindi sa ibang tao lang, sa alin yung hindi galing? Pwede bang, dahil natataranta na siguro siya dito, kaya siya nararatel na. Unlike, tignan niyo yung magsalita si Senator Cayetano, pero siya may structure eh. Alam mo kung saan papunta eh. Alam mo yung kung saan yung sinasabi niya. Ito, tangina, salita lang ng salita. Ano na? Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? Ayan na. May I respond to that? A very brief response, Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, Hoy! telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan. Sabihin nyo nang hindi totoo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Yung recovered ng PCGG is, ito. Ang na-recover nila is mahigit 174 billion na ang nabawi o na-recover ng gobyerno sa iba't ibang anyo. Cash, share stocks, shares of stocks, real estate, artwork, at alahas. So meron pa, tama yung sinasabi ni Senator Cayetano na meron pang pinaglalabanan na 1 billion diyan sa ill-gotten wealth ng Marcos
ng pamilya Marcos. Ito nga yung 175 billion ill-gotten wealth. Ayon yan sa PCGG. PCGG is check natin, Presidential Commission on Good Governance. So yan ang rule ng PCGG. At tama yung sinabi ni Alan Peter Cayetano na meron pa 1 billion kasi ang na-recover nila is 174 billion na. Ibig sabihin, totoo na meron talaga. Tangina mo. Anong sinasabi mong number? Anong yung dokumento, walang dokumento patungkol dyan? Ito na, nagsasabi oh. Kaya hindi na, naiintindihan na natin, kaya hindi na to umaten dun sa rally ng presidential kasi nga naman, putang ina maluluto siya. Sunog na nga siya eh. Maluluto pa lalo. Puta baka magbaga to. Diba? Nagigets nyo? So dito pa lang sa sinabi, dapat pinlay natin to nung Hindi kasi nakita to natabunan yung etong mga bagay na to, yung mga issue na to noong panahon ng kampanya. Dahil na nahimik nga ang Marcos administration noong 6 na taon at pinagsasabi pa, pinagkakalat pa nga na mas tawag dito, dinaya daw ni Lenny. Hindi tayo sure doon. Pero patangin yan. Ewan ko sa'yo. For the sake of this debate, kahit totoo, anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Ay, wala. Kahit anong issue sa corruption, Tingnan. wala Hindi siya mapakali, no? Nagugulat siya. Takinang tayari ako dito. siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, Yan. itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Totropahin Salita nila. lang, walang gawa. All right, Senator Cayetano, thank you. Hirap bitawan ang issue ng corruption. Kailangan sumagot pa si Senator Bongbong Marcos. Senator Marcos. Maraming salamat. At nais kong sagutin dahil itong mga alegasyon na biglang Hindi ilinalabas nga ng alegasyon. ating kaibigan, tungkol sa PDAF. Alam niyo po, kung babasahin ninyo ang affidavit ni Ms. Napoles mismo, siya mismo ang nag-clear sa akin na sinasabi, wala siyang kinalaman sa akin, hindi kami magkakilala, wala ko kayong nakitang picture na magkasama kami. Kaya naman po, maliwanag na maliwanag. Wala po akong kinalaman dyan sa mga PDAF scam na pinag-uusapan. Nagugulat lang po ako. Nagugulat. See? Ganyan din ang ginagawa niya ngayon. Gumawa siya ng ICI at tinatanggi niya yung mga kalokohan niya. Which is huling-huli na at kitang-kita na. Biruin nyo, ito yung pinagmamalaki niya noong I think nagsalita siya patungkol dyan sa budget na yan. I think 2025. Basta binasa niya daw, nagkaroon kasi nung BICAM issue, alam niyo yon, yung blanco sa BICAM. Tapos yung inano na ni, alam ko si PRRD din na nagbunyag dito at saka si Congressman Alvarez, kung hindi ako nagkakamali. Sila ang nagbunyag niya na meron nga mga blanco-blanco diyan sa BICAM at meron ng mga pirma. So magtataka ka, bakit may blanco? Ilalagay na lang nila yung gusto nilang presyo doon? O yung numbers doon o yung gustong budget doon para pagdating sa presidente, pirma na lang ng pirma. Now, excuse me. Sinabi niya na I read it, I B2 it, I analyze it at 4,000 plus pages ang binasa ko para makita at wala akong nakitang anomalya dyan sa mga budget na yan, dyan sa GAA na General Appropriation Act. Yan yung sa budget na. Yan yung pipirmahan niya na. So binasa niya daw. Ibig sabihin, alam mo na malaki ang insertion na nandyan. Kasi magtataka ka, hindi mo pwedeng ituloy yan pag mayroon ka pagdududa doon o hindi mo pipirmahan yan pag may pagdududa ka doon sa nakita mong GAA. Diba? So, halimbawa, ikaw, bilang isang CEO ng company, pag may nakikita kang anomalya doon sa mga hinihingi o mga budget, itatanong mo yun, ano to? Bakit ang laki nito? Para saan ito? Ngayon, ipaliwanag nyo para saan yan.
So kung binasa mo talaga yun at ina-analyze mo na yan ang sinasabi mo na 4,000 plus pages, alam mo dapat o magtataka ka bakit ang lalaki nun. 'Di ba? Ganun kasimple yun. Hindi eh. Alam mo. Alam mo na ganun talaga ang mangyayari at walang atubiling pinirmahan mo kasi kasabwat ka sa mga katarantaduhang nangyari noong 2025 budget. Style mo na yan noon. Hanggang ngayon, style mo pa rin. Huling-huli ka na. Bago-bago ka naman ng style, boss. Yan po ako, nang lumalabas kayo dito, palagay ko, dahil nga, pamumuliti ka na naman. Ang Ay, ating, naku, puro ka ang ganyan. ating hinahanap. Kaya po, hindi po malabas-labas, hindi po mawala-wala ang problema ng korupsyon. Dahil pati ba naman yun ay pinupolitika? Ito ay serbisyo para sa tao, para sa pagpaganda ng ating buhay. At Putang ina, para Salamat, kita nyo Senator yung style niya, kita nyo yung style niya na parang putang ina, ito'y para sa tao, bakit nyo pinupolitika? Ganun eh. Para sa Pilipino to, bakit ginagawa niyo yan sa akin? Parang nagpapaawa na naman. Ganyan ang ginagawa niya noon, paawa ng paawa at eto na nga lumitaw na. Ayan ang putang ina. So eto. Diba? Trilyon. So tama si Senator Peter Cayetano na baka pag nakaupo ka bilang Vice President sa sinabi niya 2016 pero ang nangyari is presidente, baka 100 billion na ang nakawin mo. Diba? Sige. I-compute natin 100 billion dollars. Teka, wala akong 100 billion. 100 billion. 1,000 to. 100 billion dollar in peso. Tangina. Ano to? Trillion? Ilan bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9! So, ibig sabihin, pag 9 ba trillion, 90, ito 0 means trillion. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko alam eh. Sensya na ha. 90 represent billion, not a trillion. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. A billion is 10, 9. 1,000, while a trillion is 12. Okay. Puta, ina, lupit, no? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 numbers ba? How many numbers? Numbers in trillion. In trillion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun na putang ina. So tama. Ay hindi, mali pa rin pala si si Senator Cayetano, mali. Kasi mas yung prediction niya na 100 billion sinobrahan pa. Hindi, siguro kung si Senator tama yung kung naging Vice President to si Bongbong Marcos, malamang pumalo ng 100 billion dollars yung niya, yung makukulimbat niya. Pero ang nangyari nga, naging presidente siya, so mas malaki. Eto mga pare, eto pakita ko lang sa inyo. Gold Reserve, 129 billion. PhilHealth, 8.9 billions. Maharlika Funds, 250 billion. Nasaan na itong Maharlika na to? Okay nang inang yan. Diba? Kinukontra natin yan noon pa eh. Diba? Anong gagawin nyo dyan? GSIS 62.5 billion, SSS 62.5 billion, Land Bank 62.5 billion,
PDIC 117 billion, Marcos Confidential Funds 4.5 billion. Oh, so mas malaki to ha. Mga pare, yung pinag-iinitan nila na 125 million, and I think 27, 25 na confidential fund, DBP Sara, pinag-iinitan nila. Gusto nilang ilabas. Pero etong confidential funds ni Marcos, 4.5 billion, tahimik sila lahat. Ganun din as the same dito sa flood control project na 500 billions. Sarap. Sarap buhay. Pukin na yun. Singhot ng singhot. Singhot ng singhot. Sky's the limit. Sige lang mga tropa. Singhot lang tayo ng singhot. Bilon for health system in rural areas 28.7 billion. Total trillion. Ang laki. Pukin na ina nyo. Itong pera na to, ang dami nang magagawa o ang dami nang sige, eto na lang ang dami nang matutulungan na mga kababayan natin na may problema sa health. Ayan ang pinakakulangan talaga dito sa Pilipinas. Kaya nga pag wala kang pera, patay ka eh. 'Di ba? Sa taas ng hospital bill, putang ina, patay ka kagad. Kaya yung iba pinipili na, wag na magpagamot. Ganon din naman. Hindi man ako mamatay ngayon, mamamatay tayo kakabayad yan sa mga na yan, sa mga bills na yan. So yan ang problema ng Pilipinas ngayon. At itong presidente natin, grabe ang magpagnanakaw. Trillion na. Pero putang ina, tahimik ang ibang mga kupal na mga analyst, mga dilama, mga pulangaw, mga loyalista, tahimik sa mga nangyayari na to. Putang ina, mas gusto pa nilang mamatay yung mga Pilipino, lalo na yung si Lamas. Mas okay pang mamatay ang mga Pilipino sa baha kaysa yung mga kriminal na pinapatay noong panahon ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Gusto nila yun. Mas gusto nilang mamatay yung mga inosenteng tao kaysa dun sa mga magnanakaw, patay gutom, na kriminal, na drug addict, di ba? Patay gutom sa utang inang droga na yan. Mas gusto pa nilang buhay yun kaysa sa mga Pilipinong binabaha na putang ina, kawawang-kawawa na. Grabe! Ewan ko nga paano tayo mariridim? Kawawa ang susunod na presidente. Well, alam naman natin kung sino yung susunod na presidente, si BP Sara. 'Di ba? Kawawa sa pagbabayad o sa pag-aayos ng Pilipinas. Kaya nga dapat si Marcos bumaba na ngayon para may mahabang panahon si BP Sara maayos ang Pilipinas. Kulang ang 6 years. Putang ina. Pinaganda ni Pangulong Duterte ang Pilipinas. At naging proud ang mga Pilipino noong panahon ni Pangulong Duterte, lalo na yung mga OFW. Alam nyo yan, alam natin yan. Proud na proud ang mga Pilipino pag kilala ka, pag alam na Pilipino ka sa ibang bansa. Putya, hinahangaan kanila kasi magaling ang presidente. Ngayon, putang ina, nakakaya maging Pilipino. Lalo na sa ibang bansa. Putang ina. You're Filipino? Your president is so corrupt. No? Maybe you are corrupt too. You are a thief. Because just like your president. I don't like you to be my friend, no? Baka ganun ang sabihin sa'yo. Tanginang yan. Nakakahiya ang Pilipinas ngayon. Hindi ko alam. At ito pa, isa nakakahiya. Putang ina. Ito si Richard Gomez. Pag-usapan natin, dadaanan lang natin ito. Dinipensahan naman ni late 4th District Representative Richard Gomez ang pang-aaway niya kay Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Ang ano kasi nito, ang konteksto nito, binatukan, batok tong si Richard Gomez doon sa matanda. Kasi nga, binubuli daw yung atleta niya. Binubuli raw kasi nito ang mga atleta nila. Narito ang aming exclusive report. Sa pool sa CCTV, ang pananakit ni late 4th District Representative
galing ng TV5 talagang talagang may Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Fencing Association, ayun yung mga naggaganong-ganon, yung mga espadang President Fencing Association, itong si Gacuma. Tama ba, Gacuma? Sa pool sa CCTV, ang pananakit ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Presidente ito ng Fencing Association. Binatukan ni Richard Gomez. Alam nyo, ito mga pare sa pagiging matapang, sa pagiging paninindigan ni Richard Gomez, wala tayong problema dyan. Wala tayong kaso dyan. Pero putang ina, yung pambabatok niya dito, iba na. Tangina mo, bakit mo babatukan yan? Mamaya, itutuloy natin yan. Kasi wala ka namang karapatan Wala ka ng karapatan. Kasi presidente yan ng Fencing Association Yan ang president. Tapos isa pa, matanda na yan. Tangina, para kang gago, hindi ka humanap ng katapat mo. Diba? Rene Gacuma sa SEA Games sa Thailand. Sa eksklusibo kong panayam kay Gomez sa One Balita Pilipinas, ikinwento niya ang panig niya sa nangyari noong Martes. Hindi niya itinangging nanakit siya, pero nagkaroon daw sila ng komprontasyon ni Gacuma. Imbis daw po nakausapin, ay sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit daw niyo ho ang hinlalaki niya at binatukan. At may lumabas po na video. Ang ina, medyo foul ka, sir, ha? Ano ka? Technical foul ka. Medyo mali yun, ha? Kung totoo man yun, medyo mali. Pero takita natin binatukan, Yun pa lang, putang ina, mali na yun. Matanda na, Bakit? Ako, medyo mainit din na. Ako, hindi naman lahat. Pero may mga matatanda talaga makukulit. Matigas ang ulo, mga sarap batukan talaga. Pero putang ina, sir, bilang isang nakakabata at unang-una kongresista ka pa naman din. 'Di ba? Hindi mo na kailangan gawin 'yan. Ikaw ang babato, kausapin mo maigi. Bago kayo pumunta diyan, dapat nag-usap muna kayo. Na batukan nga po siya. Hindi ko nakita yung video Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Lumalapit sa akin Alam nga naman halikan ko sa kung gano'n na niya. Alam nga naman lumalapit siya sa akin. Alam nga halikan ko siya. Di ba? Kita mo kagago rin Kung gano'n ang gusto niya, sino ba naman ako para umatras? Ay, putang ina, sige. Ikaw, di ba lumalapit din siya sa'yo kaya binatuka mo? Parang may trauma yata to sa si Gomez. Medyo mali yung sistema niya dito, yung pagsasalita niya. Medyo offensive talaga. Tangina, matanda na yan, ginaganyan mo pa. Ikaw, mas malakas ka pa man din dyan, di ba? Kahit papaano. Hanap ka ng mas bata sa'yo. Hanap ka ng mas bata. Sino ba naman ang para umatras? Paliwanag ni Goma, nag-ugat ang away nila nang palitan na ang #1 women's epi-fencing player ng Pilipinas na si Alexa Larazabal sa individual event sa SEA Games. Bakit pinalitan? Bakit pinalitan? Ito bakit pinalitan? Tingnan nyo Ito presidente yon ng fencing yung fencing basta yung espadahan. Yun yung presidente, yung matanda si Gacuma. Di ba? Taga Ormoc City ang fencing player, kaparehong distrito ni Gomez. Yun, di ba? Taga Ormoc City ang fencing player. Kaya, medyo nainis siya. Dapat sa akin yan para credit yan sa akin Parang ganon. Hindi ko sinasabing ganon, pero parang ganon bili na kaya ako ng upuan. Lagi akong mulubog dito. So, parang ganon. Okay? Ngayon, anong ginawa? Dahilan daw dyan ay ang hindi umano pagtitraining ni Larazabal sa Maynila. Iyon naman pala. So, ang gusto ni Gacuma mag-training si Larazabal, ito yung babae, sa Maynila. So, siya ang presidente ng Fencing Association Kemerut, di ba? Siya ang presidente. Well, dapat sundin mo yun.
Sa pag hindi mo pagsunod, automatic, medyo bad trip ka. Medyo yung bakit hindi ka sumusunod. Pero Blake ni Gomez, nagte-training naman ang fencing player nila sa Ormoc City. Hindi nga yun. Hindi pwede, hindi porket nagte-training dyan sa Ormoc City, hindi na pwedeng mag-training sa Manila. Kung ano yung sinabi ng presidente ng Fencing Association, Kemerot, yun din dapat yung sundin nyo. Hindi pwedeng masunod yung sarili nyo kasi nga siya ang presidente. Hindi ko pinagtatanggol tong si Gakuma, hindi ko naman kilala to eh. Pero mali kasi yung pambabato. Kung may problema kayo, ba't hindi kayo mag-usap na lang? Bubuli raw na maituturing ng palitan sila Razaba. Sino nang bully? Siya ba? Ito si Gakuma o ikaw? Ikaw nang bully, nang bato ka eh. Gabi, bago ang kompetisyon. Dahil sa nangyari, plano rin daw maghain ng reklamo ni Gomez laban kay Anak ng Gakuma. puto. It is right to file a complaint. Ayan po, sa file a Siya pa complaint. parang ano, Nadi-expecting my athlete. Hinihintay Siya na pa raw ng victim. Philippine Olympic Committee ang opisyal na incident report ni Gakuma. Payo ni POC President Bumble Tolentino sa dalawa. Matanda na tayo, alam na natin yung tama at mali. So hindi na natin kailangan palakihin pa yun. So mag-ayos lang sila. Mga kapatid, Dapat- share ang crossing po. Maging maalam. Sapakan, sir ano. Humble. Dapat sapakan. Hindi, kasi lumalapit daw eh, diba? Ano lumalapit? Anong gusto mong gawin ko? Alam nga naman hindi ko labanan yun. Kung anong gusto niya. So ito, meron tayo papakita sa inyo na siya naman ang lumalapit. Siya ang lumalapit dito kay Senator, kay Robin Padilla. Ay, putya mali. Iba pala to. Wait lang, hanapin ko Ano ba yun? Ala, nawala. Wait lang. Hindi ko ba na-save? Wala, nawala. Wait lang mga pare Hindi kasi angas-angas niya di ba? Maangas siya Bakit kasi saan na ba 'yon? Alam mo 'yon, yung mambabato ka nakatalikod pa. Patagsapa ka na lang kayo. Pero medyo lugi si kuya kasi matanda na yun Ito. Download ko lang po Ito. Tama. Wait lang ha. Pasensya na. Ito. Bago tayo magtapos, ipanoorin muna natin to para masaya. Wait lang. Lakihan natin. Ulitin natin. Ayan. Kasi lapit daw ng lapit si Gakuma Senator Gomez umapit sa officials din ang National Ruth Fernandez sa Tobin at pinaklas niya ang mga mata. Siya pinarapasin niya ang malaking tanggalin na natin yung audio. Boom! Isa pa. Boom! Balagbag. Tumba si Gago. Tangina ka. Actually, maangas talaga to si si Goma pagdating sa mga box. Tangina mo. Sakit nun. Ito ko alam. Uy, ba't may pelikula na dyan? So yun, sinapak siya. Tinamaan siya ng malupit na suntok ni Hindi, kasi dapat, sir, kung talagang maangas ka, umanap ka ng katapat mo. Pwede, siguro yung anak ni Gakuma, baka pwede mong labanan yun. Pero putangina, nang babato ka medyo bad trip ka Huwag ka mambatok, gago. Okay ka sa mga ibang bagay, pero putangina pagdating dito, hindi kita Hindi kita pagtatanggol o konsintihin, tarantado ka. Naman matanda na babatukan mo pa. Ikaw batukan ko. Matanda ka na, di ba?
Di ba? Kung ikaw batukan, o yan, sinapak ka, di ba? Galit ka rin. Hindi ka nga nakabawi dyan eh. Si Senator Robin, Robin Padilla yung yung isa. Pinigyan siya ng isang mabilis na suntok. Hindi ko alam kung ano issue nun eh, pero putang ina, natamaan ka na. Anyway, yun ang ating mga balita ngayon, mga para. Ilan days na lang na ano ba ngayon? 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24. 6 days na lang. Kasi 19 ngayon eh. So 6 days na lang before Christmas at putya. Mag-ready-ready na kayo sa inyong mga Noche Buena. Again, i-announce ko dito yung ating palaro. Yung ating papremyo ni paring RJ dahil magbibigay tayo ng pamasko sa inyo. Ayan na ha. Maliit lang pero at least meron. Ayos naman wala, di ba? Ayun lang ang kaya eh. Pasensya na ba? Pasensya. Yan nyo, pag lumaki yung channel natin, pag nagkaroon tayo ng, alam mo yun, pag merong nagbigay sa atin ng mga subscriber natin na mayayaman dyan, magbigay sa atin ng pampalaro pa. Dadagdag natin yan, ipapadala natin, bibigay natin yan sa inyo. Okay po ba yun? Anyway, kung nagustuhan nyo yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga video. Paki-follow po ang aking lahat ng aking social media platform, paring RJ TV dito sa YouTube, paring RJ sa Facebook, paring RJ Banateros sa aking TikTok. Ganun din po, Banateros 2.0, SMNI, DJR 1026 at ano pa ba? Vox Populi, ang boses ng masa every Saturday yan sa SMNI News Channel. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. We are like spokes in a bicycle wheel. The body is likened unto a bicycle wheel where there are spokes that all go out from the center. Binigyan tayo ng ating Ama ng pagkakataon na bumangon bilang isang bansa. Hindi na tayo nagkakanya-kanya, ngunit ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng binhi ng pagkakaisa. Di natin alintana ang anumang pagkabahabahagi. Tayong lahat ay Pilipino, matibay at matatag, anumang bagyo at pagsubok ang ating hinaharap. Tayong lahat ay mayroong pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At may iisang pananaw upang umunlad ang bawat Pilipino. Likas sa atin ang pagmamalasakit na kahit ilang beses man tayong masaktan o malugmok, tutulong tayo para makahulagpos at magtagumpay bilang isang bansa. Sama-sama nating salubungin ang pag-asa at pagpapala para sa lupang hinirang. Bayang pinili ng Diyos, ang mahal nating Pilipinas. Sikla'y dumadaloy, bawat ngiti bituin pag-asa'y sumisilay. Sa hiling ng Pasko, pag-ibig ang gabay. Paskong kay ganda, damhin mo ligaya. Liwanag ng Pasko, tama ng Pilipino, buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, magbubuklo tayo, pag-asa'y buhay sa puso ng bawat tao. Kapit bisig sa hamong di sumusuko, bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo'y nagdiriwang bawat Pilipino, bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino, sa liwanag pag-asa'y nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao, sa
mapipigil. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Liwanag ng Pasko sa puso'y nagningning. Oh, yeah. Tibay ng bayan, sabay sa hakbang. Bawat Pilipino, bayani sa pagbangon. Sabay ang tinig, sabay ang galaw. Taas ang kamay, mag-ibig ang sayaw. Tibay pag-asa, isa ang sigaw. Liwanag ng Pasko, tatat ng Pilipino. Di matitinag, di sumusuko, kapag na may ulan sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, Liwanag ng Pasko, tatak ng Pilipino. Kuminginan ang bituin, sisiboy ng magkalangit. Nawitin ang pag-asa, tayo laging may lakas. Sa lahat ng hamon, hindi susuko. Ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, Di sumusuko, katabi lang ngayon at sa lahat ng panahon. di matitinag, di sumusuko, Liwanag ng Pasko, tatak ng Pilipino. liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit nito. Kuminginan ang bituin, sisiboy ng magkalangit. Nawitin ang pag-asa, tayo laging may lakas. Sa lahat ng hamon, hindi susuko. Ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, Di sumusuko, katabi lang ngayon at sa lahat ng panahon. di matitinag, di sumusuko, Liwanag ng Pasko, tatak ng Pilipino. liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, nagbubukod tayo. Pag-asa'y buhay sa puso ng bawat tao. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, 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 liwanag ng Pasko. Magkaisa tayo para sa Pilipinas na mga